No, ano pong pangalan natin? Ako si Daniel Luego. I'm Earl Rosopa. Jorel Recibido po. I'm Aaron. Miss Janril, ano pong JLPT level ang ititake mo? N4. N4. JLPT N5 level po. JLPT N5 po. First time niyo po magtitake ng JLPT? Yes po. Ngayon lang. Yes po. First time lang. Yes po, first time po namin. Yes, first time lang. Second time. Ano pong feeling yung first time magtitake? Feeling ko po ngayon ay medyo kabado na, yun, chill po. I see, that's normal. Paano ka naman naghanda for your JLPT exam today? Una prayers, tapos tulog ng 10 hours. Tulog lang po, 8 hours. Nagbasa lang ng konting kanji, then prayers na lang. Kilala niyo po ba ang JK Network Services? Yes, actually, yung current work ko today introduced by JK Network. Konnichiwa, minasan! I am from JK Network Services and today another vlog featuring our Japanese bilingual speakers. So today is July 6, 2025 and can you guess where are we right now? Yes, we are at Centro Escolar University to show our support to all the JLPT takers. And we will also be giving away free souvenirs and gifts. So don't forget to drop by and get yours. Good luck, everyone! Hi, ma'am. Ano pong pangalan niyo? Jenny Lynn. Hi, Miss Jenny. Nice to meet you. Alvin. I'm Earl Rosopa. JM Vivar. Hi, Sir JM. Jorel Recibido po. Nathaniel yung pangalan. Hi, Sir Nathaniel. Nice to meet you po. Daniel Luego. Hi, Sir. Nice to meet you. Ako si Mark Allen A. Coria. Hi, Sir. Nice to meet you. No? I'm Aaron. Call myself Maverick. Miss Janril, ano pong JLPT level ang ititake mo? N4. N4. That's nice. N4 level. N4. N1. Ang ititake ko po ngayon ay JLPT N5 level po. I see. N4. JLPT N5 po. N1. Ang i-take po namin ngayon is JLPT level is N5. N4. Hoping na makapasa. And first time niyo po ba mag-take ng JLPT exam? Wow, good luck po. Second time. Yes po. Ano pong feeling yung first time magtitake? Ang feeling ko po ngayon ay medyo kabado na, yun, chill po. I see, that's normal. Ngayon lang. Yes po. First time lang. Yes po, first time po namin. Yes, first time lang. I think the N4 during 2020, but this is my first time taking N1. Wow. Ano yung reason nyo? Ba't magtitake kayo ngayon ng JLPT? Para, makapunta ng Japan. Balak nyo po mag-Japan. I see. Opportunity pag makabalik kung sakali. I see. Gusto ko kasi ulit bumalik sa Japan. Galing na kasi akong Japan, so gusto kong bumalik. Na mag-take ulit ako. Kasi kailangan kasi ng N4 level para makabalik ka sa Japan. Ang reason ko po kung bakit magte-take ako ng JLPT exam kasi po requirements sa amin tsaka dagdag pampaganda ay credentials din po. I see. Na-challenge lang ako. Gusto ko lang i-take yung exam. I see. That's good po. Requirements po sa amin sa school namin na mag-take tapos ano rin po siya, dagdag credential pag mag-apply po kami ng trabaho sa Japan. Yan po. I see. Paano mo natutunan yung Japanese language? Natutunan ko po ang Japanese language by sa aming sensei po. Tinuruan po kami. I see. Noted. Tinuruan po kami ng sensei namin. Nag-Minohongo class kami ngayon. Iba-ibang medium eh. Pwede mo, meron mga usually sa nanonood ako or nakikinig ako. Halimbawa, nanonood minsan ng mga movie nila or yung mga anime. Pero dahil sa tinatry ko siya ngayong aralin, tinatanggalan ko na siya ng sub. I see. Nag-aaral ako ng Japanese self-study first. Tapos pumasok ako ng Japanese school for 3 months. So doon ko parang inaral yung foundations. Tapos after nun, pag naaral mo na yung foundations, parang self-journey mo na yun. Parang ikaw na bahala kung papolish mo or gusto mo maging native like sa Japanese. So parang ang language learning talaga. Para siyang journey. Hindi siya inaaral per se, ina-experience siya. Paano ka naman naghanda
for today sa JLPT exam? Tulog lang po, 8 hours. Una prayers, tapos tulog ng 10 hours. Prayers lang ang baon. I see. Sabi po kasi ng sensei namin, pag Sabado na, tapos kinabukasan ng exam nyo, ipahinga mo lang yung utak mo para di ka malito. I see. So, Nagbasa lang ng konting kanji, then prayers na lang. and then, in your opinion, ma'am, no, sa tingin mo ba may advantage kapag JLPT passer ka? On your opinion po, paano siya nagiging advantage? Kasi may maganda yung makukuha mong work sa Japan. Ay, Saka magagamit mo yung salita nila. Oo naman. Meron naman talagang advantage. Sakali makapasa ka. Yun. May opportunity ka na makabalik. Yes, malaki talaga yung advantage pag passer ka kasi mas maraming opportunity na pumasok na trabaho pag ikaw ay inyong passer. I see. Yes, depende po sa papasukan natin trabaho. May mga requirements po kasi na kailangan natin ipasa. Kaya po sa amin, requirement po sa amin ng N4 level. Kaya po ngayon kukuha po kami ng N5. Pasta December po kukuha kami ng N4. Good, so mag-upgrade na rin kayo agad Yes, for po. December. I think it's to prove lang na talagang nagsasalita kayo ng Japanese kasi there are some applicants na sinasabi nilang marunong sila mag-Japanese but when you go to the interview already, I mean, ako nakapag-interview na ako, lots of applicants na nag-apply sa isang Japanese bilingual position, they say that they're at least at the level of N3, ganyan, pero they cannot converse like an entry level, parang ganun. You would rate yung feeling mo ngayon from 1 to 10, gaano ka kakabado or confident for your exam? Sa exam po, di po ako kabata, pero sa interview, 10/10. Bakit kailangan ang JLPT certificate? Kasi base po dun sa mga naririnig ko, pag mas mataas yung LPT mo na, kunwari N1 ka na N2, mas marami kang pwedeng apply na trabaho kasi mas mataas na yung level mo. Yan po. For me, malaga yung JLPT certification to gauge your level kasi important yan. May mga works, minsan most likely mga office works na you will be exposed to working with Japanese. Sa tingin niyo po ba, mas maraming job opportunities kapag may JLPT certificate? Sa nakikita ko ngayon, yes, madaming opportunities actually sa website, sa LinkedIn pa lang dami ako nakikita. Ang daming nagsasend sa akin ng job offers despite me currently working right now as a Japanese bilingual. Pero, sir, aware ka ba na meron din dito sa Philippines na job opportunities for Japanese bilingual? Wala. I see. So, sir, no, dito sa Philippines, marami ng mga companies na nag-hire ng Japanese speakers. And then sometimes may mga job positions na yung salary mo sa Japan, katumbas na din siya ng salary dito. Parang translator po. Yes, sir. No, most common translator or teachers, Japanese teachers, ganyan. Pero anong level po ang kailangan requirement sa ganun? So, sir, depende siya no, sa nature ng job. So, usually yung mga open positions naman natin, open siya to all levels, no? Okay. N1, N2, N3, N4, N5. So, depende na lang siya sa magiging nature ng work. Okay po. Ano po na bago ng Japanese language yung buhay ninyo? Kung dito po sa Pinas, siyempre po, mas magkakaroon ka ng magandang opportunity kung gagamitin yung skills mo bilang bilingual. Ano po yung mga mabibigay niyong advice sa mga nagsistart pa lang matuto mag-Japanese? Nagsistart matuto. So, first, mas magandang talaga yung sa magsulat. Okay, for me, well, may mga students na okay sa kanila yung gumamit ng app, pero for me, yung pagsulat talaga yung mahalaga kasi I think it's more on the muscle memory ba? Yung pagsulat ng kanji, yun, yung mga ganyan. Masaya naman mag-aral ng Nihongo, so ang advice ko siguro, if gusto nila, mag-take sila ng klase and worth it naman. Kilala niyo po ba si JK Network Services? Sir, kilala mo ba si JK Network Services? Ay, hindi. I see. Yes, actually, yung current work ko today,
is actually introduced by JK Nato. That was 2021 pa. And so, I'm actually working 4 years na dito sa company. Paano nga ba mag-apply for JLPT examination? So sa loob ng isang taon, 2 beses ginaganap ang JLPT exam. Ito ay tuwing first Sunday ng month of July and December. So paano nga ba mag-apply? So to apply, you may follow this page and keep posted to their updates, a schedule of examination deadlines and reminders. And also for tips and step-by-step process ng pag-apply ng JLPT, you may watch our previous vlog. So click here. Hi again, minasan! Thank you so much for joining us in attending the JLPT examination for this July 2025. So, hope this video helps you and inspires you in taking the JLPT exam in the future. So, see you again on December 2025!